Sa panimula ng palabas, sa dagat, makikita ang isang scuba diver, na pilit binubuksan ang isang sinaunang baul, na natatabunan ng mga bato. Pagkatapos, ay makikita na ibinababa ng isang bangka ang malaking tubo pababa sa dagat. Sa kasamaang palad, ay naputol ito sa kinatatalian, dahilan ng pagkadagan nito sa scuba diver, kasabay din ng pagkabukas ng baul, at lumabas ang isang sinaunang maskara na gawa sa isang kahoy. Pagkatapos ay pinakilala sa atin si Stanley, isang clerk sa isang bangko sa Edge City, habang kinakausap niya ang katrabaho na si Maggie. Habang kinakausap siya nito ay dumating ang kanyang kaibigan na si Charlie. Nag-usap ang dalawa at sinabi ni Charlie na alam niyang sinasamantala lamang siya ni Maggie, kaya nais niyang ilabas ang kaibigan sa isang club, para ito ay malibang. Sa labas habang umuulan, isang sexy at magandang babae na pangalan ay Tina, ang pumasok sa bangko. Nakita ito ng dalawa, dahil sa angking ganda ng babae ay hindi maiwasan ng dalawa na titigan ito. Kaya dinala ito ni Charlie sa desk ni Stanley, at nais ni Tina na magbukas ng isang bagong account. Sa kanilang pag-uusap ay nilalandi nito si Stanley, pagkatapos makikita na ginalaw nito ang isang bag na may hidden camera, upang kumuha ng video sa bangko. Makikita naman ito na pinapanood sa ibang lugar ng dalawang nagngangalang Dorian at Freeze. Dito ay pinag-uusapan nila ang balak nilang pagnakaw sa bangko, subalit sinabi ni Freeze na kailangan nila ang approval ng kanilang boss. Kaya nagalit si Dorian dito at sinabi na babaguhin na niya ang mga bagay at siya na ang bahala sa operasyon na kanilang gagawin. Si Stanley ay pumasok sa isang pagawaan ng mga sasakyan, tinanong ni Stanley sa dalawang mekaniko, kung naayos na ang kanyang sasakyan na kanyang gagamitin mamaya. Subalit sinabi sa kanya na hindi pa ito natatapos. Dahil sa may lakad mamayang gabi si Stanley ay ipinahiram na lang sa kanya ang sasakyang Blunner. Sumapit ang gabi, si Stanley ay dumating sa Coco Club dala ang lumang Blunner, pagkatapos ay nakita niya si Charlie sa labas na may kasamang dalawang babae. Pinuntahan ng guard ng club sina Charlie, pagkatapos ay binayaran ito ni Charlie upang sila ay papasukin, subalit hindi pinapasok nito si Stanley, kaya naiwan ito sa labas. Sinusubukan ni Stanley na pumasok sa loob, ngunit ay ayaw siya papasukin ng guard. Sa kanyang pagpupumilit, ay pinagtulungan ito na buhatin at itinapon sa kanal. Sakto naman na dumating ang isang sasakyan at lumabas dito si Tina, kinausap niya ito saglit, pagkatapos ay dumating ang kanyang sasakyan, dahil sa hiya ay umalis na lamang ito. Sa tulay, habang nagmamaneho si Stanley ay biglang nasira ang sasakyan na Blunner. Si Stanley ay naiinis sa kamalasan na kanyang nararanasan. Sa kanyang inis ay naglakad-lakad ito sa gilid. Sa kanyang paglalakad ay may napansin siyang parang isang patay na lumulutang, kaya agad niya itong pinuntahan, subalit isa palang tumpok na basura, ngunit ay bigla itong may nakita na isang maskara na gawa sa kahoy. Si Stanley ay umuwi ng basang-basa. Pagkaakyat niya sa hagdanan, ay lumabas sa pinto ang landlady ng bahay na si Mrs. Penman. Nagalit ito sa kanya, dahil nabasa nito ang kanyang alpombra. Pumasok na si Stanley sa kanyang kwarto at sinalubong ito ng kanyang aso na si Milo. Sa TV ay pinapanood nito ang isang panayam kay Dr. Nguyen tungkol sa mga taong nagsusuot ng maskara sa metaphorical, para maitago nito ang kanilang pagkakakilanlan, samantala si Milo, ay tila nababahala ito sa maskara at napansin ito ni Stanley, kaya kinuha niya ito upang obserbahang mabuti. Nang sinubukang ilapit ito ni Stanley, sa kanyang mukha ay ito ang nangyari. Lumabas ito sa pinto at dahan-dahan itong naglalakad patungo sa room ni Mrs. Penman, subalit isang buhay na orasan ang lumabas sa kanyang bulsa at nagsanhi ito ng ingay, kaya naglabas siya ng maso upang basagin ito. Dahil sa ingay ay lumabas ng pinto si Mrs. Penman at nagulat ito at sumigaw, at kumuha ito ng shotgun, at binaril nito si The Mask, subalit tumalon-talon ito upang iwasan ito, pagkatapos ay tumalon ito sa bintana, at bumagsak ito sa lupa at naging flat. Pagkatapos niya bumalik sa dati ay biglang bumusina ang isang sasakyan, kaya ginantihan niya din ito. Sa kanyang paglalakad ay nadaanan niya ang isang gang na nakatambay, sinundan siya ng mga ito, kaya siya ay tumakbo sa eskinita at siya ay hinabol. Nakita siya ng mga ito, na tila ay isang nagpapatawa na gumagawa ng mga anyo ng hayop,
gamit ang mga balon, pagkatapos ay gumawa ito ng isang anyong baril gamit ang balon, at pinapaputukan niya ang mga ito at ito ay nagsitakbuhan, pagkatapos ay pinuntahan niya ang dalawang mekaniko, upang gantihan ang mga ito dahil sa pangugulang nito sa kanya. Sumapit ang umaga, si Stanley ay nagising, pagkatapos ay inaalala, ang nangyari kagabi, kaya tumingin ito sa salamin at inisip na panaginip lamang iyon. Sa pinto ay narinig niya na may kumakatok, nang binuksan niya ito ay tumambad sa kanya si Detective Lieutenant Mitch Calloway, tinanong siya nito, kung may alam ba ito sa gulo kagabi. Subalit ay tinanggi niya ito, sumilip siya sa pinto, at nakita niya si Mrs. Penman na nilalarawan ang nangyari kagabi, kaya na-realize niya na totoo iyon at hindi panaginip. Tumingin ito sa orasan at nalaman na malilate na siya sa trabaho, at siya ay nagbihis. Bago siya pumasok sa trabaho, nakita niya ang mask, at pagkatapos ay tinapon niya ito sa labas, subalit hindi niya ito napansin na bumalik ito sa kanyang kwarto. Makikita naman sa pagawaan ng kotse ang dalawang mekaniko, na dinadala sa ambulansya, at makikita na may tambutso na nakatusok sa kanilang puwet. Dumating naman ang mga reporter, at isang nagngangalang Peggy ang palihim na pumasok sa loob, upang suriin pa ang paligid. Pagdating ni Stanley sa trabaho ay tinanong ito ni Charlie kung saan na ito pumunta kagabi. Pagkatapos, ay pinuntahan siya na galit niyang boss, at tinanong kung bakit ito late. Pinuntahan naman siya ni Peggy isang reporter, at tinanong din siya nito tungkol sa nangyari kagabi sa pagawaan ng kotse. Dagdag pa nito na maraming kababaihan ang naghahanap ng katulad niya, na isang disente at tapat, kaya binigay ni Stanley ang kanyang number card, pagkatapos ay si Peggy ay umalis. Si Dorian, ay pinuntahan niya ang kanyang boss na nagngangalang Nico, subalit alam na nito, ang plano ni Dorian sa kanya na gusto siya nitong palitan, kaya binalaan niya ito na umalis na sa bayan, kung hindi ay hindi nito magugustuhan ang sasapitan nito. Isang gabi si Stanley, habang natutulog, ay napanaginipan nito si Tina. Sa panaginip ay hinahalikan siya nito sa tenga, subalit pagising niya ay si Milo pala iyon. Pagkatapos ay napatingin siya sa larawan ni Tina sa isang dyaryo na magkakaroon ng patimpalak sa gabing ito sa Coco Club. Biglang nakaisip ng magandang idea si Stanley, isinuot nito ang maskara, at nag-transform ito bilang si The Mask. Sa banyo, naisip niya na wala siyang kapera-pera, pero may naisip siyang paraan. Sa labas makikita ang grupo ni Dorian na papasukin na sana ang bangko, nang biglang lumabas ang parang ipu-ipu na bumasag sa pinto, at yun pala ay si The Mask, na dala ang mga pera ng bangko. Parang ipu-ipu na umalis si The Mask, at dumating na ang mga pulis, para makatakas ang grupo ni Dorian ay pinagbabaril nila ang mga pulis. Samantala sa Coco Club, ay biglang dumating ang isang puti at mahabang limousine, lumabas dito si The Mask, pagkatapos ay nagpaulan ito ng pera, at ang mga tao ay nag-agawan, sabay nito na pumasok si The Mask. Makikita ang isang kaakit-akit na si Tina na nagsasayaw sa stage, sa gilid manghang-mangha naman dito si The Mask, hindi na nakapag-pidgel si The Mask, kaya parang ipu-ipu ito na pumunta sa stage, at pinaikot nito ang drummer, sabay na nag-iba ang damit nito, at siya ay nag-perform na nagustuhan naman ng mga manunood. Dumating naman si Dorian, at nakita nito si Freeze na may tama ng bala. Bago mamatay si Freeze ay nakwento nito kay Dorian, ang tungkol sa isang tao na kumuha ng pera ng bangko. Nagalit si Dorian at tinanong nito si Sweet Eddie kung sino yung tao na yon, sakto naman na nakita niya ito sa bintana, at itinuro niya ito. Pinuntahan nila ito at pinaputukan ito ni Orlando, at tinamaan nito ang kanyang tie, dahilan ng pagkahulog ni Tina. Tuloy-tuloy ito na pinapaputukan, at tinamaan ito sa dibdib, dahilan upang ito ay magdrama. Tuloy-tuloy pa rin itong pinapaputukan, at iniiwasan lamang niya ito. Sa kasamaang palad ay dumating si Lieutenant Calloway, at inaresto sila nito. Pagkatapos napansin ni Lieutenant Calloway, ang isang putol na tie ni Stanley. Kinaumagahan, makikita na natutulog pa rin si Stanley, nang biglang may kumatok sa pinto, at doon ay pumunta siya sa kabinet, upang kumuha sana ng damit, subalit pagbukas niya ay natapon ang mga pera, kaya si Stanley ay nataranta. Pagbukas niya ng pinto ay si Lieutenant Calloway ito, at agad itong pumasok sa loob at tinanong siya nito, tungkol sa nakawan sa bangko kagabi, sinusubukan naman ni Milo na buksan ang kabinet, kaya sinaway niya ito.
Pagkatapos, lumipat ng eksena sa estasyon ng pulis, at makikita si Kellaway at ang pulis na si Doyle, ay pinapanood nila ang footage ng pagnanakaw na kuha ng CCTV sa bangko. Samantala, si Dorian, sa silid, kasama ang mga magnanakaw, ay nag-alok ito ng $50,000, kung sino man ang makakapagbigay sa kanya ng The Mask. Sa bangko, pumasok si Stanley, habang abala ang mga pulis sa kanilang imbestigasyon. Lumapit kay Stanley ang boss ng bangko, at galit na pinagalitan ito dahil sa late na naman itong pumasok. Subalit sinagot ito ni Stanley at ibinalik nito sa boss ang kanyang mga paratang, kaya walang imak ito na umalis. Si Tina ay pumasok sa bangko, at pinuntahan ito ni Stanley at dinala niya ito sa taas. Doon ay tinanong ito ni Tina, ang tungkol sa The Mask, at tila ba ay kinikilig ito. Kaya sinabi ni Stanley na kilala niya ito, at pwede nitong sabihin na maglaan ng oras para makita siya, sa tuwa ay hinalikan siya ni Tina. Samantala dinala ni Stanley kay Mr. Newman ang maskara, at sinabi nito na ang maskara ay isang mythical na maskara ni Loki, ang Norse na Diyos ng kapilyuhan. Para maniwala sa kanya si Mr. Newman, ay sinubukan nito na suotin ang maskara, subalit walang pagpapalitan yun na nangyari, kaya naisip ni Mr. Newman na baliw si Stanley, kaya pinaalis na lang ito. Sa labas, si Stanley ay pumara ng taxi, habang si Lieutenant Kellaway at Doyle, ay palihim na binabantayan nila si Stanley. Nang biglang dumating si Tina at doon ay nag-usap sila, sinabi ni Stanley kay Tina na darating lamang si The Mask, kung siya lamang mag-isa, kaya tumakbo siya paalis. Sa damo, biglang lumitaw si The Mask, at sinubukan nito na halikan si Tina, subalit tinuhad nito ang kinabubuhay ni The Mask. Dahil doon ay umupo sila at nag-usap, nang biglang sumulpot naman si Lieutenant Kellaway at Mr. Doyle at iba pang mga pulis, pinususan nila si The Mask. Sa opisina ng pahayagan, ang boss ni Peggy na ang pangalan ay Murray, ay sinabi nito sa kanya, na naaresto si Stanley at nais nito na gawan nila ito ng storya, kaya si Peggy ay umalis. Samantala, habang hinahalungkat ng dalawang pulis ang bulsa ni The Mask, ay ano-ano ang nakukuha nila dito, at isa na din doon ang litrato ng asawa ni Lieutenant Kellaway. Habang kinakausap ito ay mabilis na tumakbo si The Mask, at nagulat ang dalawa na sila na ang nakaposas. Si The Mask ay mabilis na tumakbo papunta sa gate, at mabilis na hinarangan nito ang gate, subalit ay nagulat na lang ito na napalibutan na pala siya ng mga pulis. Kaya nagpalit ito ng kasuotan, at nag-perform ito sa harap ng mga pulis, pati ang mga pulis ay napapasayaw at napapakanta din sa tugtog. Makikita na umakyat ng gate sina Kellaway at Doyle, at pagkatapos ay pinutol nito ang sayawan, at pinapaputukan nito si The Mask, dahilan upang ito ay tumakbo, at hinabol naman siya ng mga pulis. Habang nagtatago si The Mask, ay nagawa naman nito na tanggalin ang maskara. Sakto naman na napadaan at tumigil ang sasakyan ni Peggy at tinawag siya nito, at sumakay ito sa sasakyan ni Peggy at habang sila ay pinapaputukan ng mga pulis. Pagkatapos, makikita natin sa bodega ng pahayagan ang dalawa na nag-uusap, habang sinasabi ni Peggy kay Stanley, kung gaano siya kaimportante sa kanya, subalit isa lang pala itong kasinungalingan, at biglang dumating ang grupo ni Dorian at napag-alaman na naibenta na pala si Stanley kay Dorian sa halagang $50,000. Pagkatapos ay kinuha nila si Stanley, at dinala ito sa taas at banitin ito, at tinatanong kung paano gamitin ang mask. Dahil doon ay sinuot na ni Dorian ang mask, at nag-transform ito bilang isang nakakatakot na green-headed The Mask. Pagkatapos pumunta ang grupo ni Dorian sa apartment ni Stanley, at kinuha ang mga nakaw na pera ng bangko, habang si Milo ay natatakot na nanunood ito, sumilip si Milo sa bintana, at nakita niya sa baba si Stanley na nakagapos ito at humihingi ng tulong sa loob ng sasakyan. At dahil doon ay lumabas ng pinto si Milo, nang umalis na ang sasakyan, sinundan ito ni Milo. Nang napadaan ang sasakyan sa grupo ni Kellaway ay inihulog dito si Stanley, dahilan upang ikulong ito. Habang si Milo ay nasa labas ng eskinita, na malapit sa selda ni Stanley. Makikita naman si Tina na binisita sa selda si Stanley, at dahil doon ay umamin si Tina na siya ang gusto nito at hindi si The Mask. Nang lumabas na ng estasyon ng pulis si Tina, ay sinundan ito ng grupo ni Dorian, at nakita naman ito ni Stanley. Ang sasakyan ni Dorian ay hinarang si Tina,
at isinakay siya nito sa sasakyan. Samantala si Milo ay sinusubukan na tumalon ng malakas upang makapasok ito sa loob ng selda ni Stanley, at nang makapasok na ito sa selda, ay inutusan ito ni Stanley na kunin ang susi sa tulog na pulis. Pagkatapos makatakas, ay kinukuha ni Stanley ang baril sa pulis, subalit, nagising ito kaya hinampas niya ito. Si Kellaway naman ay pumasok sa selda, at nakita ito ni Stanley at tinutukan ng baril, pagkatapos ay ginawa niya itong hostage upang makatakas. Lumipat ang eksena sa Coco Club, na pag-aari ng boss ni Dorian, at makikita na nasa loob ng Coco Club si Mayor Quilton at iba pang mga kilalang tao sa lugar, upang maglikom ng pera para sa War Orphans Funds. Nang biglang may sumabog, at si Dorian na may mask at ang grupo nito ay pumasok, at dahil doon nagbarilan ang dalawang panig. Samantala ay patuloy na binabaril ni Nico si Dorian, subalit hindi ito matablan, kaya gumanti si Dorian ng putok, gamit nito ang bibig, at napatay si Nico. Dumating si Stanley sa Coco Club kasama sa loob ng sasakyan si Milo, at si Kellaway na nakaposas. Pumasok si Stanley sa loob na may baril, pinatay nito ang isang bantay, at kinuha ang baril nito, at nakita siya ni Charlie, ibinigay niya ang baril dito. Nakita naman ni Stanley si Tina na nakagapos ito at may bomba na katabi, sa kasamaang palad ay nahuli siya ni Orlando at dinala ito kay Dorian. Sa kotse si Milo ay nagawa nito na makalabas ng pinto, at namangha naman dito si Kellaway. Si Tina ay nakiusap kay Dorian ng huling halik, bago ito mamatay, subalit nais nito na halikan siya nito na walang maskara, sinunod din ito ni Dorian at tinanggal nito ang maskara. Nang ito na ay maghalikan ay nagawa naman ni Tina na makawala ang isang paa at sinipa nito ang maskara na hawak ni Dorian, at dahil doon ay sinubukan na saluhin ito ng mga tao ni Dorian, ngunit nasalo ito ni Milo, sinigawan ito ni Stanley na tumakbo ito. At sinubukan ni Stanley na pakawalan si Tina, ngunit nasuntok ito ni Dorian, habang si Milo naman ay nahawakan sa paa ni Sweet Eddie, at dahil doon ay sinuot ni Milo ang maskara at naging baliw na aso. Habang si Dorian at Stanley ay naglalaban, ay nagawa naman na masuntok ni Stanley si Dorian sa mukha, at si Milo ay dumating at tinanggal nito ang maskara kay Milo. Pagkatapos ay pinagbabaril siya ni Orlando at tinamaan ang maskara, dahilan ng pagtalsik nito at hinabol naman ito ni Stanley. At lumabas ang The Mask, habang naglalagay ng bala ang grupo ni Orlando ay naglabas ito ng napakaraming baril sa bulsa, dahil sa takot ay nagtakbuhan ang mga ito, subalit peke lang naman iyon. Tinawag ni Tina si The Mask, dahil malapit nang sumabog ang bomba, at mabilis na pumunta si The Mask, at nilunok nito ang bomba at sa tiyan niya na ito sumabog, naglabas ito ng usok at apoy sa kanyang bibig. Si Dorian ay naglabas ng kutsilyo, subalit napansin ito ni Milo at tumahol ito upang balaan si The Mask, kaya gumawa ito ng toilet flash sa puno, upang e-flash si Dorian dahilan upang mahigop ito pababa. Pagkatapos tinanggal ni Stanley ang maskara, at nang hahalikan na sana nito si Tina, ay dumating si Charlie at ang mga pulis, at inaresto ang mga magnanakaw. Pumasok si Kellaway, at nais nitong arestuhin si Stanley, subalit nabangga nito si Mayor Quilton, sinabi nito sa mayor na si Stanley ay si The Mask. Ngunit sinabi ng mayor na si Dorian ang The Mask, at hindi si Stanley, dahil nakita niya ito ng kanyang dalawang mata. At dagdag pa nito na bayani si Stanley dahil iniligtas sila nito kay Dorian. Bago matapos ang palabas si Tina, Charlie, Milo at Stanley ay makikita sa sasakyan na huminto sa tulay, pagkatapos ay nag-usap ang dalawa. Bago bigyan na halik si Stanley ni Tina ay tinapon nito ang maskara sa dagat, at ito ay naghalikan. Si Charlie ay naisip na kunin ang maskara sa dagat kaya tumalon ito at nais kunin ang maskara, subalit, naunahan siya ni Milo na kunin ito.